Sound. Amen. Bago ang ating location, no? Mas maganda? Mas intimate? Anyway, magandang gabi po sa bawat isa. At ako ay masaya kasi ang konti natin. Kaya dito tayo nagdaos ng ating seminar today kasi konti lang tayo. So, mas tipid ba? Isang aircon lang nakabukas na malaki. Ayan. So, sa mga live viewers, tayo ay nandito sa overflow ng church. Punta pa rin kayo kung may pagkakataon. Habol kayo. Second floor, no? Ng same building. Anyway, dapat meron tayong series. Ano ba yung series natin? It's all about the customer and people relationship sa pagninegosyo. So, important yon lalo na kung kayo ay nagsisimula. Pero, naisip ko na itapik tong isa sa pinaka classic topic na meron ng yung mga business talk na ganito. No? So, ang topic natin for today is, kagana ba ito, sir, dito? Ay, hindi. Kagana? Kailangan ko i-on. Yun. Ako ba yan? Yan. Right. So, what is success? Okay ba to? Magandang topic to? So, bago ako magsimula, syempre magtatanong ako. Paano, sir, pa-support ng isang mic dun sa mga taong gustong sumagot? For you, what is success? Walang mali kasi yung itatopic ko ngayon, personal understanding ko ng success eh. So, para sa inyo, ano yung understanding nyo ng success? Good evening po. For me po, success is if you have enough resource po na para makatulong sa iba. Wow. Yun for me is ganda. Sino pa po? Last one. Parang daming baon yan Ano lang po, kasi siyempre, success di ba? Yung tanong ko, boss, para sa iyo po. Sa akin agad. Sa iyo muna, mamaya na yung Sa tanong mo akin sa akin. sa akin, Sasagutin ko nga yung success eh. siyempre sa akin po, sa ngayon, masasabi ko yung success. Kung kung meron ka ng contentment Wow. sa buhay mo. Wow, Yung, ganda parang, nun, yun po. Contentment. Opo. Mukhang mayroon pang sasagot. Meron pa ba dyan sa left side? Ano ang success sa inyo? Ayan, yan. Mamaya ka na magtanong. Sagutin mo muna yung tanong ko. What is success? For me lang po, success is being able to sleep at night at peace po. Wow. Yun lang po. Ganda ng mga sagot na yun Palakpakan nyo nga po yung mga sumagot. What is success? Sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, base dyan, parang ang pagkakaintindi ko, the more you do good thing based dun sa libro, no? Magkakaroon ka ng success. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. So, para maging successful ka,
Para bang sinasabi dyan, you develop yourself in a specific principles or specific law. Di ba? Parang ganun, ano? You may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, prosperous and successful. Now, ang pinag-uusapan natin, successful. Meron akong pinag-aralan nung ako ay bata pa. No, isa sa mga favorite kong writer, si Jim Rohn. If you know Jim Rohn. Wala nakakalam sa inyo si Jim Rohn. Sabi niya, success is not something you pursue. Success is something you attract by the person you become. So every time someone is asking me, ano yung success for you? Sabi ko, success is not something you pursue, and that's our number one. Okay? Success is something you attract by the person you become. So maraming tao, akala nila, yung success kasi pinopursue or hinahabol. No? Hinahabol nila yung pera, yung position, yung impluensya, yung opportunity, para lang maging successful. Pero ang totoo, yung success ay hindi siya hinahabol. Yung success ay naa-attract. Naa-attract mo. Kung sino nagiging ikaw. And it's based also dun sa 'di ba? Dun sa verse na binasa natin sa Joshua 1:8. You are careful to do everything written in it. Ibig sabihin mo, you are developing yourself. You are doing something na hindi ikaw dati. Na nanggagaling dun sa binasa mo. Tapos, tsaka ka magiging successful. You attract it. Hindi sinabi dun na habulin mo yung success, kundi you do kung ano yung nakasulat. So, the more you become kung ano yung nakasulat, yung success tsaka yung prosperity ay mapapasayo. Diba? So, meron ba ako diyang verse? Sabi diyan, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. Hindi naman diyan sinabi na talagang nagpatiluhod sila para lang magtrabaho sa king. Kundi meron silang something skilled in their works. Ibig sabihin, they develop their self. Yung success, nakukuha to, hindi siya pinipilit kunin, okay? Kundi, kusa siyang lumalapit sa'yo, ina-attract natin siya sa pamamagitan na kung sinong tao nagiging tayo. Okay? So, point number 2. Success is not competition. And ito yung pinakamalaking pagkakamali ng mga tao. Ang pag-iisip nila yung success tungkol sa pagiging pinakamagaling sa larangan kung saan sila nandoon. Diba? Halimbawa, ikaw ay basketball player. Kailangan matalo mo si Jordan bago ka maging successful. Kung hindi ikaw yung the GOAT, greatest of all time, diba? Hindi ka successful. Middle, ka lang eh. Tawag dito, nasa kalagitnaan ka lang, hindi ka umabot sa pinakamagagaling ko. So, kung hindi ka magiging pinaka-successful, hindi ka pinakamagiging magaling, hindi ka successful. Inisip natin na successful tayo dahil mas mataas yung sahod natin, mas mataas yung kita natin, mas malaki yung kumpanya natin, mas madami tayong achievements, and we call ourselves successful than other. Okay? O minsan, dahil sa ganda ng buhay natin, minsan sa ganda ng sasakyan, ng bahay natin, sa dami ng pera natin, doon natin tingnan yung success. Mas maganda yung buhay natin kumpara sa iba. And success is not competition. Hindi sukatan yon. Hindi yun yung basihan ng Diyos sa success. Kung iaaralin lang natin yung tinuturo niya sa atin. So, ano verse dyan? Sabi dyan, each one should test their own actions without comparing themselves to someone else. So, parang sinasabi dyan sa Galatians 6:4-5,
Ano yung ginagawa mo na action? Are you following the Lord? Or are you not following what is written? Di ba? Without comparing na, mas magaling ako sa kanila kasi mas marami akong alam. Mas magaling ako sa kanila kasi mas marami akong nasusunod. Mas marami akong nagagawa. So we keep on comparing. Kaya feeling natin we are righteous sometimes. Sometimes, yun yung basihan natin sa success, lalo na tayong mga Christians. Mas marami tayong natutulungan, mas successful tayong Kristiyano. So, kino-compare natin lagi yung sarili natin sa iba. Kung ano yung narating natin na mas mataas kaysa sa iba. And that's not success. Success, again, is not competition. Okay? So, ang tunay na successful na tao ay hindi abala sa pagtingin sa buhay ng ibang tao. Abala sila sa pagtupad ng kanilang misyon. Okay? So, your own race. Sarili nating karera yung tinitingnan natin. Hindi yung ibang tao. The greatest competition in life is compete yourself yesterday. Kung sino ka kahapon, i-compete mo sarili mo kahapon. Dapat mas magaling ka sa taong ikaw kahapon. That's the best competition in life. Not to other people, but to your own self. You get the point? Mas maganda na i-compare mo lagi yung sarili mo sa sarili mo. Ano ba yung meron ka dati na na-improve mo na ngayon? Ano yung dati mong pag-uugali o yung pangit na ginagawa mo o yung wala ka na meron ka ngayon? Di ba? You compare yourself to yourself yesterday. You get the point? So do not compete, do not compare yourself to other people. You compare yourself to your own self. Okay? So, pwedeng pabigyan ng mic si Daddy Fritz. Just to add on it, kadalasan kasi if you compare yourself to others and then you fall short of what he achieved as against sa na-achieve mo. You feel yourself. Oh, so Failure. mangyari niyan, you will commit sin, envy. Envy. Yes. And So, sometimes it falls into like, you feel like you are failure. yes. And then, yun nga, yun yung ano na, Tama, envy Daddy. na, envy na yun. Then, the actions that you will be going to do na, minsan, hindi na ano, kasi at times, sana magano yun. So you wish, meron ka ng ill wishes against your competition na sana mag-fail siya kasi para ano. So, kahit hindi mo sinasabi, but then deep inside, may inggit. Kaya nga yung iba, sometimes nag-reflect sa social media of what they achieve. Not everyone is really happy about it. Hindi lahat ng nagla-like na ano, talagang nag-congratulate sa'yo. Really, yung iba, minsan naiinggit because of the life, But then, hindi nila tinitingnan kung ano yung pinagdaanan ng tao, kaya siya naging ganyan na. So, you only look at how he is performing right now. Then, nag-compete ka, tapos hindi mo So, maging kasalanan patuloy. Tama. So, if you are just only competing against yourself, then you have to do better. You have to be a better person than, like sinasabi mo, than yesterday. So, wala kang Tama Yun po. Tama. Thank you po, Daddy Ferds. Pwede ba natin palakpakan si Daddy Ferds? Anyway, point number 3, success is fulfilling your purpose. So, for me, success is fulfilling your purpose. Ang tunay na success ay hindi kung gaano ka nakalayo sa iba. Kung gaano ka na mas mataas kaysa sa iba. Ang tunay na success ay kung gaano ka nakalapit sa purpose mo. Kung gaano ka na kalapit sa purpose na itinakda ng Diyos para sa'yo. Okay? So, sabi diyan sa verse, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." So, mayroong pinapagawa sa atin yung Diyos. Yun yung purpose niya sa buhay natin. And
most of the time, diyan natin dapat i-align yung pagkakaintindi natin sa success. Are we closer kung ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin? So, pag nandun ka na sa kung sino, kung ano ka, kung para saan ka, bakit ka nabuhay, at nakarating ka na doon, you can say that you are successful. Kasi nagawa mo na yung purpose ni Lord eh. Di ba? Okay. So, hindi ka kinukumpara sa Diyos, ng Diyos sa kapitbahay mo, kung sino man. Hindi ka kinukumpara ng Diyos sa kaibigan mo, o sa mga business partners mo, sa mga classmates mo, sa mga estudyante pa. Ikinukumpara ka niya sa potential na inilagay niya sa'yo. You have a lot of potentials in you. No? Ang nagiging problema, hindi mo na di-discover. Sabi nga, yung pinakamayamang lugar dito sa mundo ay hindi yung minahan ng ginto o ng diamond. Ang pinakamayamang lugar, sementeryo. Kasi hindi na na-discover ng mga tao yung potential nila. Namatay na sila, nandun na sila sa sementeryo. Nandun lahat nung painting na hindi na pinta, yung libro na hindi na isulat, yung palabas na hindi na na-create, yung mga ideas na hindi na na-execute, nandun lahat sa libingan. So, yun yung nakakalungkot. Kaya nga pinag-aaralan ko yung time and your purpose. So, dalawa lang yan eh. Nag-uunahan eh. Kung ano mauna, yung time mo o yung magawa mo yung purpose mo bago yung kamatayan mo. Nag-uunahan lang yung dalawang yan. So, it's either you finish the race or you die. So, kailangan maunahan mo yung kamatayan mo. Kaya dapat dinidevelop mo yung sarili mo para maging ikaw yung tao na kung sino ka, create ni God. Kasi karamihan ng mga tao, hindi na nila na-discover kung sino talaga sila. Kaya they didn't create dent sa mundo. Hindi sila naging kaparehas ni Kristo bago sila mamatay. Hindi ko naman sinasabi na maging maging sikat tayo, nakaparehas ni Kristo. Hindi, dapat sa Kanya yung kapurihan. Pero ang point ko, they die like a kabute. Parang walang kwenta. Because they don't discover kung sino sila, they don't discover kung ano yung purpose nila. So, success is what? Fulfilling your purpose. So, unahan mo dapat yung kamatayan mo. Kasi, maraming regrets pag namatay ka, nasa ospital ka, naghihingalo ka, o kaya naman may taning na yung buhay mo. Sobrang tindi ng regrets, kahit sobrang dami mo pang pera. If you don't discover, because you don't discover your purpose, you cannot fulfill it because you don't know eh. Di ba? That's why there's a lot of regrets. Parang mamamatay ka, parang may kulang pa eh. Sandali. Because there's something you don't fulfill. At maraming taong ganyan. Sana hindi tayo. So, kaya ang tanong, hindi, mas magaling ba ako kaysa sa iba? Ang tanong dapat ay, naging ako ba yung lahat ng dapat na maging ako na gusto ng Diyos na maging ako? Diba? Hindi, mas magaling ba ako kaysa, mas successful ba ako sa kanila? Mas malayo pa narating ko sa kanila? Mas marami ba akong pera sa kanila? Mas madami ba akong naitayong negosyo sa kanila? Mas madami ba akong natulungan kaysa sa kanila? Hindi, ang tanong, naging ako ba yung tao na gusto ng Diyos na maging ako? And that's the question. Maaring mas magaling ka nga sa iba, pero kung hindi mo naman nailabas yung full potential mo, yung full potential na iniligay sa iyo ni Lord, di ba? Kulang pa rin yun. Ang success ay hindi pagiging mas magaling kaysa iba. Ang success ay pagiging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. The best version of you. And that's success. Fulfilling your purpose. Okay? Okay ba sa mga nanonood sa live? May nanonood pa ba sa live? Ayun pala yung tanong. Number 4.
success is discovering your gift. So, bawat tao mayroong gift, may talento, ano pa? May potential na nilagay yung Diyos. No? Para tayong bags of seed. Para tayong nilalang na punong-puno ng buto sa katawan natin. Kailangan lang nating patubuin. No? We have a lot of gifts. Walang taong pinanganak ng walang purpose, walang taong pinanganak na walang gift. Pag pinanganak ka dito sa mundo, may dahilan kung bakit, and that's purpose. And you need to develop your gifts. Okay? Para magawa mo yung purpose mo, kasi yun yung gagamitin mo eh. Sadyang inilagay ni Lord sa'yo, tinanim ni Lord sa puso mo, yung mga gifts na yan sa pagkatao mo, para i-develop mo at magamit mo to fulfill your purpose. That's why success is discovering your gift. Sabi dito, ano ba yun? Parang mali to. We have different gifts according to grace given to each of us. So, we have different gifts. We need to discover it. Pansin nyo, hindi pare-pareho ha? Di ba? Sabi diyan, different gifts. So, ibig sabihin, hindi pare-pareho ang assignment natin. Hindi pare-pareho yung calling natin. Hindi, kumbaga, lahat tayo ay may kanya-kanyang purpose dito sa mundo. Okay? So, may ilan tinawag para mangaral, magnegosyo. Hindi naman lahat eh. Yun yung sabi, di ba? Magturo, mamuno. May kanya-kanya tayo. We are part of the body. No? So, ang tunay na success ay hindi pagiging katulad ng ibang tao. Ang tunay na success ay ang pagtuklas o pagdevelop o paggamit ng gift na ipinagkatiwala o pinagkaloob sa atin, binigay sa atin ng Diyos. Kapag natuklasan natin to, natagpuan na natin yung direksyon kung paano tayo mapupunta dun sa purpose natin. Okay? Magagawa yung purpose natin. So, number 5. Point number 5. Ito, medyo maganda to. Success is the manufacturer's standard. Okay. Ganda nito, di ba? Yung success, hindi to standard ng tao. Katulad, normally, pag tayo ay tinatanong, sumasagot tayo base sa ating pagkaintindi kung ano nga ba yung success. Pero yung success is a manufacturer's standard. Haba ng S, no? Ano ibig sabihin? Pag bumili tayo ng laptop, tapos, hindi nagagawa ng laptop o hindi na ibigay ng laptop yung ipinangako ng manufacturer na marireceive nung bumili na serbisyo. Yung promotion nila ay hindi nila naibigay. Nag-promote sila, ganito, sa marketing nila, ganito nakalagay, sabi doon, ganito yung laptop namin, ganito to, ito to, mabilis to. Tapos hindi ganun yung na-receive. Can you call that product or that laptop a successful product? Hindi. Di ba? If we believe that we have creator, we have manufacturer, we are his product. Nakasulat sa manual kung sino tayo. At kung hindi tayo magiging yun, we cannot call ourselves successful. That's the standard. Tama ako, sir? So, dahil hindi natin natupad yung layunin kung bakit tayo ginawa, hindi tayo successful. Diba? Parang sa produkto nga, sa kung ano man produkto na binibenta ng manufacturer, hindi niya natupad kung ano yung pinangako na magiging, na yun siya, yung produktong yun.
hindi successful yung product. Ganon din sa tao. Kung hindi ikaw yung kung sino, yung sinasabi ng Diyos na dapat na ikaw, you are not successful. Maraming tao ang ginagamit lamang ang maliit na bahagi ng kanilang kakayahan. At dahil mas magaling sila kaysa sa mga nasa paligid nila, inisip nilang successful na sila. Dahil walang mas magaling kaysa sa kanya, nakakilala niya. You call yourself successful na. Pero baka hindi lang yon yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo o sa kung sino ka. Pero you limit yourself. So lagi, ang purpose yung sukatan ng Diyos, hindi kung sino yung mas magaling, kung sino yung mas mataas, kundi ano ba talaga yung purpose mo. Yun yung standard niya. Anong purpose ng life mo? And pag nagawa mo yon, you can call yourself successful. So success is like that. True leaders do not compete. Sabi diyan. Basahin ko muna to. Sabi dito sa Jeremiah 1:5. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Ibig sabihin, alam na ng Diyos. Sabi niya kay Jeremiah, alam ko na kung sino ka. Hindi ka pa nagagawa. Sa womb ng nanay mo, kilala na kita. So may purpose yung Diyos sa'yo kung bakit ka nilabas dito. Out of, ilang billion ba yan? Yung sperm cells. Out of 300 billion, 200 to 300 billion, kung di ako nagkakamali, ng sperm cell, ikaw yung nabuo. So, ibig sabihin, there's something in you. You have purpose. Hindi ka mabubuhay ng wala lang. Diba? Yung iba kahit gusto na magkaanak, hindi magkaanak. Ikaw, naging anak ka ng nanay at tatay mo. Anak ka ng tatay mo. Anak ka rin ng nanay. Bakit? Sabi ko lang naman, anak ka ng tatay mo, anak ka rin ng nanay mo. Di ba? So, ibig sabihin, may purpose ka kung ba't nandito sa mundong to. Naiintindihan mo ba yon? O hindi ka galing sa kawayan, tapos nabiyak lang. Di, ang point ko ay, may purpose talaga tayo eh. Hindi tsamba yung pagka, sa dami ng sperm cell na tinalo mo, di ba? You are the winner, you are the champion. So, malupit ka. So, sabi dito, true leader, meron ba ako dyan? Ayan. Balikan muna natin. What is success? Number 1, success is not something you pursue. Success is something you attract by the person you become. Number 2, success is not competition. Number 3, success is fulfilling your purpose. Number 4, success is discovering your gift. Number 5, success is the manufacturer's standard. Okay. Sabi dyan, true leaders do not compete. Ang mga tunay na leader ay hindi nakikipagpaligsahan. Hindi sila naiinggit, katulad ng sabi ni Daddy Ferds. Hindi sila natitinag sa tagumpay ng iba. No? Bakit? Dahil alam nila yung assignment nila. Alam nila kung bakit sila leader. Alam nila kung bakit sila nabuhay. Alam nila na may tawag o panawagan ng Diyos sa buhay nila na hindi kayang gawin ng ibang tao. Gets nyo? Kaya, hindi sila nakatingin sa ibang tao, sa kanan, sa kaliwa, di ba? Hindi sila nakatingin. Nakatingin sila sa sarili nilang mission dito sa mundo. That's leaders. True leader. So, definition of success. Sabi dyan, basahin natin yan. Let us run with perseverance the race marked out for us. So, may kanya-kanya tayong karera. God gave you your race, not someone else's
race. May kanya-kanya yun nga, may kanya-kanya tayong panawagan, may kanya-kanya tayong purpose, may kanya-kanya tayong karera. So, what's yours? Simple definition of success. Success is discovering your purpose, developing your potential, and fulfilling God's assignment for your life. Hindi popularity, hindi pagsikat, hindi kayamanan, hindi posisyon, o hindi kasikatan, no? Ang tunay na success ay kapag naging ikaw yung nilikha ng Diyos na maging ikaw. Okay? Malinaw? Dapat ikaw yung tao maging ikaw yung tao na nilikha ng Diyos na dapat na ikaw. You need to be the real you. Okay? Kapag natapos mo yung assignment mo, yung purpose mo na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, iyan yung tunay na success. You understand? That's why it's not all about money, wealth, or material things. Hindi yan palakihan ng negosyo. It's about fulfilling kung ano yung gusto ng Diyos na gawin mo. Kaya ka pinanganak. Kaya ka nabubuhay. And sabi diyan sa Matthew 25:21, sasabihin niya sa iyo, well done, good and faithful servant. At the end of life, God's measure of success will not be how famous you became, but how faithful you were. That is true success. Thank you and God bless. May time pa para magtanong. Ayan po, baka may mga questions po ang ating mga kasama dito sa ating seminar. Si Papsi may tanong kanina pa yun eh. Hey, Jake. Ayan, boss, yung tanong ko. Siyempre, para sa iyo po, matuturing nyo po ba na successful na po kayo? Naku po, mahirap na tanong yan. So, dapat ko tanongin yung sarili ko. Nagawa ko na ba yung purpose ni Lord? Or purpose ko dito sa mundong to, ba't ako nabubuhay? I think hindi pa. So, I cannot call myself successful. Kasi, marami pa akong bagay na gustong magawa, na dinidesire ng heart ko, na para bang hindi pa ako dapat mamatay, yun yung pakiramdam ko. Pag naramdaman ko na I am ready to die. No, though I'm ready to die anytime, pero kumbaga parang pag namatay ako, parang madami pa akong mga bagay na sana nagawa ko pa to, sana nagawa ko pa to. Is that something you are not contented? Hindi, yung not contented kasi it's something material eh. Yung pangit na contentment. Pero yung ay pangit na hindi pagiging kontento. Pero yung sa akin naman ay hindi naman pagiging hindi kontento, kundi kumbaga alam ko sa sarili ko na hindi ko pa nagagawa yung purpose ko. That's why I cannot call myself successful enough para dun sa title na success. Hindi ko pa nararating yung bagay na yun. Sabi ni Paul, sabi niya, I've fought a good fight. I have finished the race. I've kept the faith. Sinabi niya yun kay Timothy nung siya ay malapit nang mamatay. Tama ba ako, Pastor? Parang mga huling habilin niya kay Timothy. Sabi niya, kasi siya ay martyr eh. Hindi siya nag-asawa. Okay? Sabi niya kay Timothy, I've fought a good fight. I have finished the race. I've kept the faith. Ibig sabihin, alam niya na natapos niya yung gawain niya. Kaya sabi ko kanina, may kanya-kanya tayong karere. If we can say that
we fought the good fight and we have finished the race. And you are successful. And Paul doesn't have wealth or riches. Hindi. Nagawa niya yung purpose niya dito sa mundong to. You can call yourself successful. Si Jesus Christ, successful siya. Tama? Sino naniniwala? Successful si Jesus Christ eh. Pero hindi naman kayamanan yung basihan niya sa success niya. Kundi, nagawa niya yung purpose niya. Yung iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Tapos muli siyang mabuhay. Di ba? So that's His purpose. To redeem us. Amen? Okay. Next question. Sir Ian. Hello. Good evening po. In your own words po, or for you po, can you consider someone to be successful, he or she to be successful if he's rich or wealthy? Rich or wealthy? Yes, is that some basis na... Kanina kasi nasagot na natin to, no? Pero, pag basihan ay kayamanan, yun nga kasi nagkakamali tayo most of the time. Akala natin pag marami tayong pera, pag marami tayong ano tawag do? Resources, sabi mo kanina. Automatic successful tayo. Pero hindi ganon. Yung tunay na tagumpay, hindi yun nasusukat sa kayamanan o sa wealth. Okay? Maaring mayaman yung isang tao, pero hindi matagumpay. Pwedeng ganun eh. Mayaman ka, pero hindi ka matagumpay. So, yung rich kasi parang more of material things, no? Pero ko-consider natin, meron akong topic last year tungkol dun sa 7 types of wealth. No? So yung wealth, hindi lang siya tungkol sa pera. Okay? Merong physical wealth, number 1, physical wealth, spiritual wealth, mental wealth, physical wealth, mental wealth, influential wealth, ano pa? Pang-ilan na yun? 4 na yun. Social wealth, relation wealth, tsaka generational wealth. So, hindi lang, yung generational wealth, yung influential wealth, kasama dito yung riches. Kasi pag madami kang pera, marami kang impluensya. So, isang type lang yun ng wealth. At nakapaloob doon lahat nung yung kapangyarihan mo pag ikaw ay politician, pag ikaw ay general, pag ikaw ay, 'di ba? So nasa influential wealth 'yun. Nasa isang aspeto lang siya ng wealth. Pero we have 7 types of wealth na pwedeng pag-usapan pag tungkol sa Bible, ang wealth na pinag-usapan, no. So, yung generational wealth, ito yung pinapamana natin yung kayamanan. Hindi lang naman to pera. No, pati yung purpose, 'di ba? Halimbawa, ikaw ay pastor. Yung generational wealth ay yung leadership na ipamana mo sa mga anak mo, sa mga apo mo. 'Di ba? Naturuan mo sila na maging leader. O generational wealth na rin 'yon. Ano pa? Yung pera, pwede rin. Yung negosyo na maganda yung nagagawa nito sa sangkatauhan. Na generationally yung naipasa mo sa mga apo mo pa, na nakakatulong din sila sa mas maraming tao, nakapagbigay sila ng maraming trabaho, nakapag-solve sila ng mga problema, di ba? So, for me, kailangan ma-identify natin kung ano ba talaga yung pinag-uusapan nating wealth before we say na pag ikaw ay wealthy, ikaw ay successful. Kasi kasama dun yung spiritual wealth. If you are wealthy spiritually and you have these 7 types of wealth, you are successful. Kasi you do your purpose eh. Most likely. Okay. So, next question. Pa-follow up ko lang. Yung sa tanong ni Ian, gusto ko lang dagdagan yung sagot. Ibabalik ko lang dun kay Apostol Pablo.
Si Apostol Pablo, napakarami niya ng churches na naitayo. Sa New Testament siya yung may pinakamaraming sinulat. Pero sabi niya dun sa Philippians chapter 3, 12 to 16, sabi niya, hindi sa nakamtan ko na lahat ng bagay, not that already obtained all these things, but I press on toward the goal that Christ have called me. Kung titingnan natin, kung tayong magbibigay ng ano kay Apostol Pablo, successful siya. Kasi marami siyang churches na natayo, marami siyang na-train na Christians, marami siyang nasulat. Pero sabi niya, hindi pa siya successful. Hindi pa niya na-obtain lahat ng yon. Ang ginagawa niya, nagpapatuloy siya sa tawag sa kanya. Hindi sukatan yung wealth, katulad sa sinasabi ni boss. Hindi rin sukatan yung kayamanan. Halimbawa, pwede kang ilalagay natin sa business. Minsan tinitingnan natin yung business na successful siya kapag nag-generate na siya ng income na malaki. Actually, it's a bonus. But the success there is how you deliver the deliverables. Kung paano na-deliver yung mga i-deliver mo na dapat doon sa business mo. Kung paano mo nakikita yung ngiti, yung satisfaction ng mga customer mo, that is success. Pero kapag ka maaring nag-i-income ka ng malaki, pero hindi mo naman nakikita yung ngiti, hindi mo naman nakikita yung appreciation ng client, hindi yun success. Failure pa rin yun. Kasi ang nangyayari, maaring nag-i-income, pero may kasamang scam, di ba? Maaring nag-i-income na malaki yung business, pero may kasamang may kasamang scam. So, hindi pa rin siya success, failure pa rin siya. And then, sabi niya nga kanina, kung nagbi-business ka, paano ka nakakatulog ng mahimbing at ng kapayapaan sa puso mo? So, again, para ma-measure natin yung success is how you deliver the deliverables na dapat mong ibibigay na ipinapagawa sa'yo. May tanong siya yata. Wait na, Daddy Las. Ay, sorry. Kasi I've read a book po. It's Dream Giver po by Bruce Wilkinson. Tapos sabi niya, Dream Giver po. Dream Giver. Po, Nagbibigay dream. ng dream. Yes po. Na-mention niya po doon na yung purpose natin, it's not something we find or discover because it's something na binigay sa atin ng Lord. Yun nga po. So, ayun, ang question ko lang po is, for you po, what are the reasons why people die without realizing their purpose po in life? Yun po. Mabigat na. Mabigat na. Maghanap ba ako ng verse? O sagutin ko na lang sa ano ko. So, syempre, we have our free will. No? The Lord gave us free will. Sabi ko nga, the greatest leader of all, si God. Wala mang iba. Siya yung ating panuntunan sa pinakamagaling, pinaka-the best na leader. At kung paano niya tayo nililid, it's not manipulation. He can easily program us to something. Diba? So, ang nagiging mali nung iba is, they don't believe and they don't have faith. Bakit? Hindi kasi talaga sila nakikinig dun sa kung ano yung nakasulat. Mas nakikinig pa sila sa mundo. Kaya nga sinasabi, do not conform into the pattern of this world. By be transformed by the renewing of your mind, and you will know His will. His good and perfect will. Ano ibig sabihin nun? That's the purpose of the Lord in your life. Alam ng, pag ginawa mo, na nirenew mo yung mind mo, they don't renew their mind. They don't have repentance. Babalik tayo dun sa metanoia. Yung metanoia, anong ibig sabihin nun? Repent. Okay? Change of mind.
Pagbabago ng isipan. Sa makamundong isipan, ano yung makamundo? Yung impluensya ng mundo, sa turo ng mundo, sa pamamaraan ng mundo, sa kagustuhan ng mundo. Nire-renew natin yung mind natin into something na hindi makamundo, kundi sa panuntunan ng Diyos. We renew our mind dun sa principles ng Bible. Napakaganda ng tanong mo. Most of the time, ang reason kung bakit hindi nila natatagpuan yung purpose nila, they don't repent. They don't change their mind. They keep on living on their own understanding. Diba? Kaya nga sabi, trust in the Lord with all your heart. Do not live on your own understanding. In all your ways, submit to Him. Nagalo-halo na yung verse ko, bahala na yan. Pero nagigets niyo yung point ko, di ba? In all your ways, submit to Him, and He will direct your path. Di ba? So, it's the repentance. That's why, yung unang-unang preaching ni Jesus Christ, I remember, that's from Matthew 4:17 and Matthew 3:2. No? Dalawa yan eh. That's the first time na nag-preach si Jesus kasi sabi niya, repent for the kingdom of God is here. Yung kaharian ng Diyos ay nandito na sa lupa. Lahat ng prinsipyo ng langit ay applicable na dito sa lupang to. Dahil dinala ko na yung kaharian ng langit dito sa lupa. So, the reason why they don't discover their purpose is they don't repent. Ano ibig sabihin ng repent? Metanoia. Change of mind. Okay? Nasagot ko ba? Thank you. And it leads to my next question, boss. For you, what is your purpose? My purpose. Yes, boss. Ano yung... What is my purpose or what is purpose? Kasi Yeah. yung what is Paano? my purpose, sasagutin siya ng what is purpose. Yes. Biblical na pagpapaliwanag, di ba? Kasi we're talking here about the principles of the Bible. Kasi kung purpose lang, napakadaming explanation yan eh. So my purpose is matatagpuan mo dun sa explanation ng Bible kung ano yung purpose natin. No? And ililid tayo dun sa question na sino ka ba? You need to know who you are. And dun mo malalaman kung ano yung purpose mo. Medyo, katulad ng sabi ko kanina, we have different purposes. We have our own races. Okay? So, meron akong 3 bagay. Siguro, ito na, dito ang magtatapos. Yung purpose kasi, sobrang broad niyan. Pag in-explain natin. To know yourself first. Because if you know yourself, you will know your purpose. So, sino ka ba? Imahe ng Diyos. Ano ibig sabihin ng imahe? Yung image. Ano ibig sabihin ng image? Character. It's not about the face. Though, in some point, nung pinag-aralan ko yun sa Hebrew, something nakamukha, pero most of the time, ang sinasabi doon sa Hebrew ay character. Mas malaking porsyento nung image na sinulat doon, sabi doon, let us make man in our own image, in our own likeness. So yung likeness kaparehas, yung image kaparehas na character. Kung sino siya. Now, we need to understand what is character. Yung A, character yan. Yung B, character yan. Yung C, D, E, F, G, lahat yan character. Yung A, hindi pwedeng maging C. Yung D, hindi pwedeng maging B. Yung B, hindi pwedeng maging A. Yung A, mananatiling A. Ibig sabihin ng character, hindi nagbabago. So, kailangan manumbalik ka sa kung sino ka. And you will know your purpose. Paano ka manunumbalik sa kung sino ka? Sabi sa Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night. Ang lupit nito ah. And you are careful to do everything written in it, and you will become prosperous and successful. You become the character that you need to become. The image of God. You understand? So, medyo mahirap pa rin yun kasi ano ba purpose natin?
Okay. Sakto yan eh. Ito yung aking ending. Meron akong ending dito. So, paano mo madidiscover yun? Kasi masyadong broad eh, no? Parang ang hirap i-identify. So, dito ako matatapos. Wait lang, hanapin ko lang. How to find or discover your purpose. Paano natin madidiscover yung purpose natin? Kasi yung success ay connected talaga sa purpose. Hindi natin maaalis yun. Pero paano natin madidiscover yung purpose natin? Number 1, kung ano yung bagay na nagagalit ka para sa kapakanan ng ibang tao. That's your purpose. Paglabas ni Moses, nakita niya yung paghihirap ng mga kapwa niya, Israelita. Nagalit siya. Binugbog niya yung isang kawal ng Egyptian hanggang sa napatay niya. Tapos tumago siya. Nagalit siya eh. Doon nagsimulang madiscover niya yung purpose niya. Ang purpose niya, alisin yung Israel sa Egypt. So, the problem that makes you angry on behalf of other people is your purpose. So, kung nag-isip ka ng problema pero hindi naman masyadong malalim dahilan kung bakit gusto mong solvein yung problem na yon. At hindi ka naman nagagalit pag nakikita mong kawawa naman yung mga tao. Halimbawa, yung isang politician, na hindi naman siya politician, pero gusto niyang tumakbo kasi nakita niya sobrang kawawa na yung mga tao dito sa Pilipinas, nagkakagulo sila sa Senado, tapos nag-rally sila hanggang sa halos patay na sila, nakulong pa siya, tapos balang araw siya na yung naging presidente. Yun yung purpose niya. Kasi galit na galit siya dun sa nangyayari sa bansa natin. On behalf of other people. That's his purpose. So kung hindi ka nagagalit dun sa isang problema, tapos gusto mo siyang solvein, wala ka naman talagang pakialam, wala lang, nag-isip lang ako ng problema, ay ito problema to. Pero hindi ka naman talaga sobrang namumove. Hindi ka naman sobrang nagiging emotional pag nakikita mo yung problemang yun. Hindi yun yung purpose mo. Pero kung nagagawa mong magalit dahil dun sa nakikita mong problema, it's your task to solve it. It's your purpose to solve it. You understand? Lalim, no? Pangalawa. Isang bagay na kahit na hindi ka bayaran o walang ibayad sa'yo, gagawin mo yung isang bagay na yun. That's your purpose. Okay? Whatever you do it for the glory of, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Na kahit na hindi ka na binabayaran. The thing you would do even without being paid or having a paycheck. Basta kahit hindi ka kumikita, gagawin mo isang bagay. That's your purpose. Parang si Kuya Noel, yung pag-serve niya dito sa church, walang bayad. Di ba? Kahit na anong oras, kahit madaling araw pa yan uuwi, hindi yan binabayaran. Pero nandito yan. That's your purpose. You are not getting paid because of that. And pag nalaman natin yung bagay na yun, yun yung purpose natin. Pangatlo, the passion that never leaves your heart. Ano yung passion nga ulit? Review. Ano yung passion? Passion is finding something not to live for, but you find something to die for. Kung meron kang isang bagay na kaya mong gawin kahit na ikamatay mo, kahit na buhay mo pa yung kapalit, that's your purpose. That's the three na basihan para malaman mo kung ano yung purpose mo specifically. Kasi we have our own desires in our heart. Sabi dun sa verse ng Psalms 37:4, delight yourselves or self in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So we have our own desires. We have our own passion. So discover your passion. Ano yung passion?
You find something not to live for. Hindi yun yung dahilan kung ba't kayo nabubuhay. I mean, hindi para mabuhay kayo lang. Ganun. Kundi ito yung bagay na willing kayong ibigay yung buhay nyo. That's passion. So, number 1, ulitin ko, the problem that makes you angry on behalf of other people. Number 2, the thing you would do even without being paid. And number 3, the passion that never leaves your heart. Thank you and God bless. I hope you learn.